Senado. So kung ang tanong ay pwede bang gawin legal, opo, mayroong parang po yan sa ating Senate rules. Pero pwede po ba gawin yun ng minority? Hindi silang liderato. Pwede po ba gawin yun ng minority? Iutos yung pag-compel sa kanila or pag-arrest para magkaroon ng quorum? Hindi po, kailangan mag-gawin ng pamagaling sa Senado. Yes, exactly. So, ano tayo? First to be tayo, Senator Drilon, natanggapin ko ang sitwasyon ngayon sa Senado hanggang dumating ang punto na gusto nang mag-sesyon ng mga majority. Ay, ang problema natin, alam mo, hindi session dahil ayaw nilang baka palitan ang liderato. Pag napalitan ang liderato ng Senado, may epekto po yan sa impeachment dahil nagkakampanan habang nasa bakasyon ng Senado dahil sa hiwalay ang personality ng impeachment court. Ang impeachment court pag-upisa po sa July 6 kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, kung hindi po magkakaroon ng sesyon, mag-adjourn sa Viernes ang Senado, eh wala pong palit ang leadership at politiko ng July 6 ang kasalukuyang grupo ni Senator Cayetano ang siyang mamumuno sa pagkukundak ng trial sa July 6. Ayaw po na kaya po ay maraming nagsasabi, masyadong dapat po maliwanag kung sino mamumuno sa July 6. Kaya naman itong grupo ni Senate President Cayetano ayaw po mag-session para sila ang manatiling Senate President. Naniniwala po kayo, Senator Drilon, na lahat ito, yung pagmamatigas sa majority ay konektado sa impeachment talaga? Ay, ako, sigurado ako dyan. Wala nang ibang rason. Wala nang ibang rason. Kung una-una, ito po walang sesyon ay dahilan sa ayaw nila magkaroon ng reorganization. Pangalawa, kaya po pinapaport sinikap na palitan yung rules sa attendance. Ibig na magkaroon ng kapangyarihang bumoto kahit ikaw po ay sa labas na bansa o sa kulungan. Dahilan po ang 13 ay importante sa kanila at hindi po magagampanan yung 13 kung hindi po makilabas yung 13 kung hindi po absentee voting. Okay, bakit nakikita niyong problema? Magkakaproblema tayo sa impeachment kung sa July 6, yung Senator Alan Peter Cayetano-led Senate pa rin ang mangunguna. Hindi po maiwasan na ang tingin ng taong bayan ay papuro po ang kasalukuyang majority. Doon po kay Sara Duterte. Dahil po nandyan po si Bongo, nandyan si Marcoleta, nandyan si Ivy Marcos. Yan po lahat ay partisan pro-Duterte. Okay. Senator, speaking of the impeachment, meron pong hearing si Vice President Sara Duterte ngayon na outright ipapasura yung impeachment complaint laban sa kanya, yung articles of impeachment laban sa kanya, na hindi nagsa-trial. Pwede po ba yun ang mangyari, Senator? Hindi po pwede yan. Ang constitutional yan, tungkulin ng Senado bilang impeachment court na magkaroon ng trial. Wala po sa kapangyarihan ng impeachment court o ng Senado na i-dismiss yung impeachment complaint. Ang tungkulin po nila, yan po ay nakasaad ng Presidente ng Batas na kailangan mag-meetings. Pero pwede ba nilang gawin yung ginawa ni Senator Jesus Cudero doon sa unang impeachment complaint na nakarating sa Senado na i-remand o ipababa sa Kongreso ulit? Hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan because that is a form of dismissal. Yun. Pero Senator, paano kung halimbawa, gawin talaga ng Cayetano-led majority na outright ipasura ang impeachment complaint without trial? Pwede po yung question sa Supreme Court? Pwede po question sa Supreme Court. At yan po ay pag-aabuso ng kapangyarihan na pwedeng pagguhin ng Court Supreme. Alright. Senator, salamat sa oras po ninyo. Thank you. Thank you. Si former Senate President Frank Drilon ang ating nakausap, mga kapusa. Patuloy po tayo na may pagpuntayan sa ilang miyembro po ng mayorya sa Senado. Kapila po sina Senate President Alan Peter Cayetano,
Senator Bongo. Senador Amy Marcos, mga kapuso. Patuloy natin tinatawagan po sila pero hanggang ngayon ay hindi po sila tumutugon sa ating mga imbitasyon. Magbibigay na lang tayo sa ilang mga paalala. Oras po natin, alas 8:21. Radyo na! Di ba? Nabakan na fake news. Dapat totoo. PBB, balita totoo. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalaya sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DCWD, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, servisyo. Hindi ka pa nakuha. Kasi mahirap ano dyan yung ano eh. Ang ganito, nasa buhok niya. You're watching Double B TV on GTV. Mga ganyan dati, mga tao. Ha? Mga boss? Mga tayo. Direct violation of the rule stated a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Kung talaga yun si Cayetano, kahit sa house yun, Dereliction of duty and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. PBB, balitang tama, balitang totoo. 8:25, mga balitang hindi nyo dapat palagpasin. Mga impormasyon bago at totoo. Dito sa Double B, bagong balita. Samahan sina Joel Reyes at Rowena Salvacion sa Double B, bagong balita. Araw ho ng Miyerkules, ikatatlo sa panang Hunyo, taong 2026. Narito ang mga balitang hindi po huli. Hindi ko manitinag, ako po niya magpuso, Joel Reyes. Mga balitang siksik sa impormasyon, ako naman ang iyong kapuso Rowena Salvacion. Samahan po kami dito sa Double B. Bagong balita. Iniyak muli ni Senate President Alan Peter Cayetano na magaganap ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila yan ng hidwaan sa pagitan po ng mga miyembro ng mayorya at minorya sa Senado. Wala niya katotohanan na bayag ng minorya na inagaw niya ang liderato para mapigilan ang mga ebidensya at paglilitis sa pangalawang Pangulo. Bagong balita! Apektado ang trabaho sa Senado ng lumalalang hidwaan sa pagitan ng mga miyembro ng mayorya at minorya. Ayon kay Dr. Dennis Coronacion, Chairman ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas, nasasayang ang binibigay na sweldo ng taong bayan sa mga senador dahil po sa mga pangyayari o nangyayari. Taong bayan
bayan din anyang apektado kapag nagpatuloy ang hidwaan at hindi maipasa ang mahalagang panukalang batas na nakabimbing sa Senado. Hindi umano akma ang parusa ng Kamara na patalsikin si Congressman Francisco Kiko Barsaga bilang kinanawan ng ika-4 na distrito ng Cavite. Ito ang paniwala naman ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice at sinabing tila nasigil ang freedom of speech nitong si Barsaga. Wala man ang conflict of interest si Barsaga bagamat na 2 beses na itong nasuspinde dahil sa kanyang controversial na post sa social media at mga pag-uugali habang nasa plenaryo. Nakatagdang ipatupad ang malawakang paglilinis sa mga kanal at daluyan ng tubig sa Kalakang Maynila para mabawasan ang pagbaha. Sinabi ng Executive Secretary Ralph Recto na gagamitin ng pamahalaan ang libo-libo manggagawa sa ilalim ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program. Sa ganitong paraan, matutugunan anya ang problema sa malawakang pagbaha at mabibigyan din ng trabaho ang libo-libong Pilipino. Matumal pa ang benta ng mga gamit pang-eskwela sa Divisoria, Maynila. Ayon po sa mga nagtitinda, bunsod po ito ng nararanasang pagulan bukod pa sa pagbili online ng mga consumer. Hindi naman tumaas ang presyo ng school supplies sa Divisoria. Nakalayan ng 69 na Chinese workers at isang Pinay na inaresto ng mga otoridad sa loob ng isang steel mill plant sa Tagulungan, Misamis Oriental noong 15 ng Mayo. Ayon po sa National Prosecution Service Manila, bigo umano ang National Bureau of Investigation o NBI na patunayan ang mga paratang laban sa mga Chinese national gaya ng paggamit ng radioactive materials, mga paglabag sa labor law, immigration law at consumer law. Sa kabila nito, may 11 individual naman ang nakasantay sa ilalim sa preliminary investigation para matukoy kung may paglabag sila sa batas. Report sa ating mga Super Radio reporters. Mula kay Alan Gabos, pagbaha sa paligid ng Matalahib Creek sa Quezon City, mabilis na raw pong umuupa ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Alan. Malaki-laki na umano ang improvement at mabilis na ang pagbaba ng baha sa mga lugar malapit sa Matalahib Creek na lalo na kapag palakas sa mga pakunan. Hindi matapos ang isagawa ng mga pagsasaayos at pagtanggal sa mga steel sheet pile na inilagay sa paligid ng Matalahib Pumping Station Project. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, dahil sa pagsasaayos sa pumping station, mas bumilis ang agos ng tubig mula sa creek palabas ng San Juan River. Tuloy-tuloy din ang dredging sa ilog, kaya napalalit na nila ito at maayos na ang dali ng tubig. Kahit ang ilang residente na nakatira malapit sa ilog at creek ikinatuwa pagbabago na kahit pinapaha pa rin sila, hindi na masyadong mataas ang tubig at mas mabilis na itong bumaba. Ikinita man ni Dizon na tuloy-tuloy silang makikipagtulungan kay Quezon City Mayor Joy Belmonte maging kay Dr. Bahag Lagbay na Project NOAA upang mapagputi pa ang paglaban sa baha. Hindi man anila tuluyang mawawala ang baha pero mas mapagpuputi ang sitwasyon sa ngayon kapag may mga malalakas na mga pagulan o kaya mayroong kalamidad. Ako siya ng Dance na JB sa Radyo DCWD, Balitang Totoo. Presyo ng school supplies, tututukan ng Department of Trade and Industry o DTI. Natin kapalina mula kay Mau de la Cruz. Pasok. Babantayan na kasusubaybayan ng Department of Trade and Industry ang presyo ng mga school supplies ilang araw bago magsimula ang school year 2026-2027. Pangungulahan ni DTI Secretary Cristina Roque kasama ang DTI Fair Trade Group at Fair Trade Enforcement Bureau ang pag-inspeksyon sa mga tindahan ng mga suri ang presyo at supply ng mga gamit sa pangalan tulad ng notebook, lapis, papel, crayon at iba pa. Ayon sa DTI, layunin nito maprotektahan ng mga mamimili, matiyak ang patas na pagpresyo at maiwasan ang overpricing ngayong panahon ng pagbili ng school supplies. Samantala, ayon sa ilan nagtitinda sa Baclaran, Parañaque, matumal pa at mababa rin naman ang presyo ng karamihan sa kanilang ibinibentang school supplies. Ako si Mau de la Cruz ng JP sa Radyo DCWD, Balitang Totoo. At yan ang bagong balita. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Ubel. Ako naman po ang iyong kapuso, Rowena Salvacion. Tandaan mga kapuso dito po sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Saksi sa WB. Ito, Weng, patunay Na? pagka
Binabawi- proyekto ay maayos Binababawi na yung isa Oo. Pero malaki na itutulong sa problema ng baha. Nakikita sa mga lahat. Easy. Diba? Ang siyempre, ang Hindi- ating hindi pa goal rin- ay wala na talagang baha. Wala na ba? Pero pinaka-idea ko, ginagasto ng gobyerno yan eh. May maling proyekto, inayos pa, ginastos ulit, doble gastos na nga eh. Pero Baka- wala ng baha. Pero sige na, pagsagaan natin na mabilis kumupa. Mabilis sumuba mga Pero kapuso. hindi pwede yung gano'n na palaging okay na yan, na pwede na yan. Tsaka nakita mo rin yung nangyayari kay Sara Neta. Sabi nyo, di ba? Totoo. Perennial problem ng bahaya. Pero ngayon, Hindi na gano'n hindi na kalala. ganun kalala Oo. ang problema. So dahil nga maayos yung proyekto, Nabantayan kasi. napantayan. Sa atin ba yung ano eh, tuloy lang gawin ng gobyerno po yan. Malaki na maitutulong po sa problema natin sa bahay. Hindi yung, di ba, Weng, natuklasan mo Ghost Project. Nakakainis lang isipin na kailangan nating mag-aksaya ng napaka-bilyon-bilyon laking pera. Di ba? Manakaw ang bilyon-bilyon. Bago Tapos natin kailan tayo ma-realize na na-realize may magagawa pala tayo. ito mga kapuso. Kaya lang ang problema natin ngayon, Weng, walang mga taker ang kontrata ngayon ng DPWH dahil sa sobrang baba nga ng tubig. Sa atin, okay na yung kumita yung kontrakto. Oo. Basta huwag lang kayong mamumursyento. Kasi ang porsyento ang problema eh. Negosante yun eh. Natural kumita yun. Alam ka namang mag-ooperate po sila ng palugi. Totoo naman yun, Diba? di ba? Ang tagal na nga naman, ang tagal nga daw magbayad ng gobyerno eh. Kaya nga, Tapos lulubuhin mo pa sa kanilang turing nila, sabi mo, Joel. Kaya lang, dapat wala na kasi mamorisyento along the way. Wala na yung porsyento ng mga congressman, senator, DPWH. Hindi ang kikita lang, yung lihitin mo negosyante. yung negosyante mismo, kasi talagang bumababa, sumasubstandard po yung proyekto dahil nga po, pinoporsyentohan ninyo eh. Masama pa doon yung kung substandard yung project, pangit lang. Diba? Yung wala talaga. Weng, Mas malala. ang ginagawa nila, Calvert, isang sa magkabilang dulo yung gitna. Tupa. Uy, at saka ayusin nyo na covered nyo, hindi na uso yung pwede mo usapin ng tao, kalilit nun. Doon na Ano ba kayo, yun? magmana kayo din sa Japan, pwede pumasok ang truck, gano'n kalalaki kanal nila doon, drainage yan. Totoo. Ay, Oo. nagawa nila sa BGC yan eh. In fairness sa Marikina, yung huling ginawa doon sa Pampabayan, ang lalaki ng ginilagay na kanal doon. Ibigay nyo lang po sa proyekto yung pera. Huwag nyo na pong Huwag ibulsa. kayong magsaga doon sa pang-third world pa ng mga project ninyo. Iangat nyo naman ang standard mo. Mahiya naman kayo. Ang oras po natin, alas 8:34. Radyo na, TV pa. Tama na fake news. Dapat totoo. DPWB, Balita Totoo. With great power Ako si Mang Jose. comes great Kailangan niya bayaran. professional speech. Kilalangin ang the one and the only. Superhero Fresh. Mang Jose. Wednesday, 9 a.m. on GTV. Ginawa niya na po ito sa Kongreso. Tinatlock niya pa po yung Kongreso. So, paano nalaman ko ito? Baka gawin niya rin ho dito. Tapos may nakita po ako, nagdadal siyang logo. Baka yung logo niya na Senate President, binalag niya po sa bahay, inuwi niya at doon po siya nagla-live. May kasabili tayo ng 13. I'm ready to go anytime, any day. May kasamang mga protesta yon. Protest against the puppet Senate na gusto nila. So ngayon po, ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committee para
para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. BBB, balitang tama, balitang totoo. Sumaradyo, DZW, last word. Sa bubong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 22. Detalye Alan Gatos Alan. Umaabot na sa 22 bilang naman sa visa pagpuho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Region 3, isa pang labi na biktimang nakuha mula sa buho kaninang pasado alas 7 ng umaga. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang search, rescue and retrieval operations kasabay ng paglilinis sa pagtatandaan sa mga debris. Matatandaan na bumuho ang itinatayong gusali noong madaling araw ng May 24. Ako sa Rangans ng GMA sa Radio DZW, balitang totoo. Sumaradyo, DZW, last word. Well, ito ang unang impormasyon na natanggap natin, di ba? Ito ay pinabagsak ng malakas na hangin. Oh, yan ang unang umikot doon. Yun ang unang Ipo-ipo pa nga eh. Oo. Pero paano ba ito bumagsak talaga? Oo. Sa hangin ba? Kasi alam ko, ang nagpapabagsak sa building, earthquake. Oh, pwede. Kaya ako nakarinig na hangin, pinabagsak ang isang ginagawang gusali. Para mahirap kahit paniwalaan yun. Wala. Kasi una, Joel, skeleton pa eh. Okay? So lalampas ang hangin doon, lulusot. Kaya nga, So, bakit paano- napabagsak Walang yun? haharang sa hangin, paano babagsak sa pamamagitan ng hangin? Baka naman substandard yung Pwede mga matuklap o materials. matuklap ang bubong, pero hindi mo Oo, kabuuan paano ng gusali na parang sinandwich na Pilipi, di ba? Kaya nga tinanggal na po yung yung mga building officials Mhm. ng Angeles Oo. dahil nga dito sa issue ito mga kapuso, nakakalungkot lang, 22 na po At meron pang ang sanggol. namatay. Diyos May ko. sanggol na Oo. walang kamuang-muang, di Diyos ba? ko, mga kapuso. Pinatatawagan natin si Kamalek Chairman George Garcia. Oo. Ito yung may kaugnayan, Weng. Hindi ko alam, di ba naibasura na nila Pareho. yung kaso? Pareho. Senator Jesus Cordero. Yes, dahil sa pagtanggap ng 30 million pesos na campaign donation. Ang issue doon ay, hindi naman daw kasi corporation money yon, kundi personal money ng kaibigan niya. Kasi Lubiana na kontratista. Chairman Yes, ng korporasyon. personal money daw yon. Yung kay Okay. Senator Rodante Marcoleta, wala na rin yon kasi ang sinasabi nila, hindi siya election offense. Kasi tinanggap siya bago ang election period. Okay. Kongresista pa siya. So sabi nila, walang kasong election dito. Pwedeng graft. Kaya yung mga dokumento, pinasa sa Office of the Ombudsman. Kaya nga, hindi bang Ombudsman nag-iimbestiga? Yun nga. Pero bakit ba't pinatatawag kayo ng Kamalek? Yung mga contributors ni Senator Marcoleta. Sabi nga natin, nasa linya natin si Kamalek Chairman George Erwin Garcia. Chairman George, Chairman G, good morning. Good Si morning Joe po. Azueng. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Joel, Mamueng, sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyo lahat. Alright. Chairman. Bakit kailangan papatawag yung mga contributors? Ngayong yung kaso ni Senator Marcoleta ay binasura na po ng Saka kay Chief. komisyon. Ay, Sir Joel, Mamueng, bilang pagbabalik tanaw po, ang OMELEC nagpunta kami ng tinatawag na motu proprio investigation, yung aming political, finance, and affairs department. Ibig sabihin, walang nag-file ng complaint. Ito ay kusa namin ginawa dahil nasa naging issue dati tungkol sa SOSE versus yung sa SALN. At dahil po dyan, nagkaroon po ng findings yung aming opisina na yun at ang naging recommendation po nila ay ng opisina ay i-dismiss yung kaso dapat doon sa kandidato sapagkat lumalabas po, tama yung Omnibus Election Code natin, 1985, nagsasabi na ito ay isang kasong criminal election offense kapag hindi mo na i-report yung pangalan ng mga contributors mo or donors. Subalit noong 1991 po, may isang batas na naipasa, yung Republic Act 7166, na kung saan yung pong provision ng Omnibus Election Code na yan, na criminal yung pag-reveal ng pangalan ng donors or contributor, ay binaliwala na na-set aside, na-decriminalize na po ito. So yung po hindi na kasong criminal, kung hindi administratibo na lamang na ang parusa ay fine o multa. Ayun po, yun naman po mga donors o contributors na hindi nag-report ng kanilang donasyon o contribution, 30 araw makatapos po ang halalan, ay mananagot din sa ating Omnibus Election Code at ito po'y kasong election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Yung pong
ang kandidato pero tuloy ang kaso sa mga donors or contributors. At kaya po, isinayad po yan ng opisina yan sa aming law department kasi ang law department naman po ang magpoconduct ng tinatawag na preliminary investigation. Malinaw, Chairman, ang inyong punto ngayon ng investigasyon at possible case ay laban sa contributor, wala na yung kay Senator Cheese, wala na yung kay Senator Dante Barcoleta. Okay, una po, doon muna sa tanong na doon sa mga contributors and donors, yes po, sapagkat kaya kinakailangan mag-conduct ng preliminary investigation, kinakailangan naman din pasagutin natin yung mga contributors and donors dahil hindi pa po sila nakakasagot dahil nga po ang nag-focus noong Political Finance and Affairs Department ay doon sa kandidato na sumagot naman po. This time, yung donors naman po ang pasasagutin sa isang preliminary investigation. Kumbaga sa ating ordinary na karanasan, ang aming pong law department ang tatayo na piskalya at doon mag-determine kung may probable cause. Ngayon po, yung sa pangalawang kandidato na inyong nabanggit, Senator Cheese po, ay na-discuss na po yan ng Political Finance and Affairs Department na komisyon. Subalit, meron po kasing nag-file na isa pong vlogger na sa law department namin directly. At therefore po, ang ginawa po ngayon ng law department, sila po naman, after magkaroon ng assessment, ay nag-issue ng tinatawag na subpoena para naman po doon sa donor, contributor po ng natural personalidad. Okay, pero ito hindi na buhay yung kay Cheese. Bagamat binuhay ng isang vlogger yung kaso laban sa kanya, ang pagpapaliwanagin nyo na lang, hindi na si Cheese, yun na lang pong donor. Tama po ba? Meron pa po. Meron pa pong kaso pa rin. Okay. Sapagkat, siyempre po, yung pagkakadismiss ng Political Finance and Affairs Department ay separate yung sa na-file naman yung vlogger na yun dito po sa aming law department. Hindi po So, ba? kaya nga lang bakit hindi po kami nag-issue, yung law department issue ng subpoena, ay sapagkat meron po kasing kaso na na-file sa Korte Suprema. Yung naging dismissal dati ng COMELEC doon sa kaso laban kay Senator Cheese, yan po ay naitaas sa Korte Suprema. Kaya ang naging title po niyan ay A versus COMELEC Finance Department o Political Finance Department. Yan po ay binigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema na sila ay mag-take cognizance sa kaso na yun. So para hindi po magkaroon ng conflict ng jurisdiction, ay papabayaan po muna natin na mag-exercise ng jurisdiction ang kataas-taasang hukuman sa bagay na yun. Okay, doon kay Senator Marcoleta, ang buhay na lamang ngayon ay doon sa kanyang donor? Tama po, Okay. Mamay. Tama po kayo. Paano po ninyo matutuntun yung mga yun kung ayaw ni Senator Marcoleta na tukuyin ang kanyang mga donors at hindi to declare sa kanyang sose? Na-reveal po niya, nag-tapit po siya sa COMELEC Okay. ng mismong mga pangalan, pati nga po yung amount na ang kabuuan ay 75 million. I think po yung ginawang pasihan ng ating Office of the Ombudsman para naman po sa kasong kanila po nililitis o kanilang nililinis. So dito po sa amin, nagkaroon po ng submission ng pangalan. In fact, pati nga po yung pagbabayad ng donors tax ay naisabit din po sa amin. At kaya po kami nagkaroon ng mga pangalan yun kasama po yung mga address ng mga donors contributors na yun at pinakonfirm po natin ng aming Political Finance and Affairs Department kung nakapag-file sila ng karampatang report ng contribution o wala. Ang sabi po ng opisina, hindi po nag-submit kung kaya ay pinapailan ng complaint sa law department ng COMELEC. So, Chairman, parang ang unfair naman ng RA 7166. Ano ba yan? Bakit yung Ako po, kandidato? I agree. I readily agree. Yung In fact po, kandidato, yan din po, Ma'am Ray, yan din po ang naging initial na narinig natin, nabasa namin, na argumento ng mga donor o contributor sapagkat napaka-unfair. Pero talaga po wala pong magawa si COMELEC sapagkat yan po yung naging desisyon ng Kongreso na bago po yung batas, hindi po naisama yung contributors at saka donors. Parang talaga po lumalabas, walang parusa ang nakasong kriminal, ang mismo tumanggap pero yung nagbigay, yung nagpaparusahan kapag hindi nakapag-report naman. Chairman, mas malaki ang pananagutan sa taong bayan at sa batas sa mga tumatakbo bilang halal na opisyal. Sila yung mas malaki ang responsibilidad na magdeklara kung ano tinanggap nila at kanino nila tinanggap. Pero
Pero yung nagbigay na donor na private individual, sila yung paparusahan kasi hindi sila nagdeklara. Tuwing naman, nagtataka pa eh. I know, pero I'm trying to point it out. Ngayon, mga politiko talaga, Hindi napakatuso kasi nyo. Weng, ang gumagawa ng batas, yung mga tumatanggap ng donasyon. Kaya nga, napakatuso nyo. Alam niyo po, parehas na parehas po tayo ng sentimiento, Ma'am Wen. Talaga po yan po ang division na reaction din namin. Sapagkat magkakaroon lang ng karampatang parusa yung mismong kandidato kapag dalawang beses siyang hindi nag-file. Yung parusa naman, fine nga lang. Pero pag dalawang beses hindi nag-file sa dalawang magkasunod na eleksyon, diyan papasok na yung mas mabigat na parusa. Perpetual disqualification to hold public office. Kita niyo po ito, Ma'am Wen, Sir Joel. Pagka pala hindi ka nag-file ng SOSE ng isang beses, ay fine lang, 2,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Pero kapag ka nag-file ka, tapos may mali sa sireto, ay kakasuhan ka namin ng violation ng SOSE, pagkatapos may perjury pa, kung sakasakali, at mayroon pang ibang kaso na pwedeng ma-file. Samantala pag hindi ka nag-file, ay fine na 2,000 hanggang 20,000 piso lang. Pero pag nakadalawa, ay hindi na lang po fine, may fine na, plus perpetual disqualification to hold public office. Hindi pwedeng ma-appoint, hindi rin pwedeng mahalal. Pero dito sa kaso ni Senator Chis at saka ni Senator Marcoleta po, Chairman, na pareho na-dismiss, walang fine yun, walang multa sila. Lumalabas po doon sa kay Senator Marcoleta kung sakali ito maging pinagkala, wala naman po nag-MR, ay fine lang po yun, administrative fine. Pero dito po sa kaso po ni Senator Chis, na-dismiss po yan. Pero may nagtaas po kasi sa Korte Suprema, and therefore, lumalabas yung buhay sa kanya ay buhay pa dahil po sa kaso sa Korte Suprema. Hindi pa po pinag-uusapan, yun namang kaso na na-file ng isang vlogger, kung kaya po ang ginawa ni Comelec, para naman po hindi maging unfair, para naman hindi matapakan yung jurisdiction ng Korte Suprema, ay di inuna po muna ngayon ng Law Department yung sa mismong contributor or donor. Eh siguro, Weng, maganda na rin na naisampa sa Supreme Court yan kasi baka sa Supreme Court ang i-considera doon the spirit of the law at hindi yung letter of the law. Kasi actually doon sa naging desisyon ng Comelec, marami nagtaas ng kilay dyan. Mas yung mga taong walang kilay, nagtaas ng kilay. Pero Joel, tama po yung binanggit mo. Tama po, sakto po yan. Pero sana po titingnan natin doon sa positive side. Alam niyo po kung anong positive side? Ano po yan? Maganda po na lumalabas yung mga issue ito ngayon ganito kaaga. Yan naman po ang purpose talaga ni Comelec. Wala kami magawa. Tali ang kamay namin sapagkat yan ang batas. Para din yung Peñero Doctrine, Ma'am Weng, na lagi natin sila uusapan, hindi pa sila kandidato hanggang hindi nagsisimula. Yung campaign videos na walang magawa sapagkat yun ang batas na nakalagay sa mismong pinapatupad ni Comelec. Ang maganda po nito, kung talaga magkakaroon ng disposisyon ng kataas-tasang hukuman, magiging guide po namin ito ngayon sa darating na 2028 national and local election. Yan po ang kadahilan kung bakit si Comelec ay nagkakaroon lagi ng mga desisyon, mga test case, upang yung mga gray area loopholes maitaas sa Korte Suprema at maging maliwanag ngayon para ma-i-apply natin lalo na sa paghahanda sa 2028 national and local election. Meron akong huling tanong kay Chairman. Ano ba ang difference pag tumanggap ka ng campaign donation na milyong-milyon mula sa isang pribadong individual kumpara doon sa pag-aari niyang korporasyon? Pag-aari niya, personal money niya o pera ng korporasyon, pareho lang po yun, Ang diba? sinasabi ni Weng, Kung may paano conflict ba of interest, mahihiwalay pareho yun? lang yun. Paano hihiwalay yun? Yung may-ari At saka doon yung sa korporasyon corporation. na pag-aari niya. Ayan, tama po kayo dyan, Ma'am Weng. Alam niyo yung kasing ginawa ni Comelec Political Finance Department, motu proprio, base sa available na ebidensya lang. Doon po kasi sa na-file noong vlogger, mukhang may mga dagdag na ebidensya at dokumento siya. Ibig sabihin, Ma'am Weng, halimbawa walang reference sa kaso kasi hindi ko pa po nakikita dahil nasa Law Department namin. Halimbawa, yung mismong tao, saan ba nanggaling yung kanyang pera, yung kanyang pinangbigay? Talaga ba ito yung nanggaling sa kumpanya o yung mismong binibigay sa mga kumpanya mismo ang nagbigay, sinadaan lang doon sa may-ari. So, para ba po kayo, kung kayo po kayo may-ari ng isang radio station, nabibigis mo ba yung radio station at ikaw bilang may-ari, bilang individual? Yan po yung magandang kasagutan din dahil sa amin po sa corporation law, may tinatawag na pwede ba natin putulin yung pusod na nag-uugnay doon sa korporasyon at saka yung mga directors o opisyal ng korporasyon. So, anong sagot ng Chairman sa tanong ko? Ay, ibig po kasi ako po ibig po ako dyan, I'm hoping na pero ako po siya may personal
mga kaso na kung saan yung action ng corporation does not bind the officers and the action of the officers does not bind the corporation. May mga ganun din po mga kaso. Alam niyo, Chairman, ang hindi lang maganda rito, parang pinapaubaya ninyo sa Korte Suprema ang pagde-decide sa kaso na dapat kayo na nagdesisyon. Di ba? Yun ang impression na nalilikas sa akin. Nag-decide nga sila i-dismiss eh. Kasi tali daw ang kamay nila. Ang problema nga kasi letter of the law ang sinunod nila. Hindi natin talaga maihiwala yung personalidad doon sa korporasyon. Yes po. Alam mo, sa isang banda, may punto po talaga yan. Kaya kinikilala natin yung binabanggit. Pero talaga kung kakailangan sa mga puntong ito, yung dami yung mag-green area ay masettle, maayos, maging maliwanag na. Pag sinabi po sa amin ng Korte Suprema ngayon, the proper interpretation is pag yung mismo official nagbigay ng donasyon, ano man ang kadahilanan ng donasyon na yan, should be the donation of the corporation. Maliwanag na po yun. Ang problem po talaga ngayon po is because of yung mismong batas mismo, ang sinasabi kasi korporasyon, hindi binanggit sa mga officers. Yan din po yung pinupunto natin na at least, kung walang legislation o dagdag na batas o pagbabago ng batas, ang Korte Suprema na ngayon ang maglilinaw. Yan po. Yan po, kung sakasakali po kasi kung ang naging desisyon ng family sa kabila naman, dadalhin din naman sa Korte Suprema yung kaso para din magkaroon ng interpretasyon ano ba talaga ang tama. Halimbawa po, itong mga donors ngayon, alam na po namin, ina-anticipate namin, meron silang tama, proper na defense na ito-set up. Pero ang tanong, ano ang magiging ruling ni COMELEC na dadalhin din po ng donor o nung mismo nagko-complain dyan po sa Korte Suprema. Alright. Chairman, salamat sa oras ha. Mag-ingat ka. Thank you. Good morning to you. Maraming salamat po, Ma'am Joel. Okay po kayo. Patuloy po tayo na ipag-ugnayan kay Senator Rodante Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor. Si dating Congressman Defensor kasi contributor ni Senator